Dumalo ng final morning mass ang mga kardinal para sa yumaong si Pope Francis. Bago yan, nakausap ng News 5 si Pablo Virgilio Cardinal David na unang beses sasabak sa conclave. Mula sa Vatican, narito ang report ni Cheryl Cosin. Bago ang conclave o botohan para sa susunod na Santo Papa, binisita namin ang Pontificio Collegio Filipino dito sa Rome, Italy. Dito nananatili ang tatlong Pinoy cardinals na sina Luis Antonio Tagle, Jose Advincula at Pablo Virgilio David bago ang conclave sa Miyerkules. Saglit naming nakakwentuhan si Cardinal David na unang beses sasali sa conclave. Handa na po kayo para po sa pagpasok nyo, Cardinal David? Sa Wednesday. Wednesday. Actually, Tuesday evening. Opo. Ikukulong na kami. Ikukulong na. Bukod sa sarili, excited si Cardinal David para sa simbahang Katolika. Natutuwa raw ang kardinal sa mga nababasa niya online, sa mga expectation ng mga deboto para sa susunod na Santo Papa. Parang naluluha ako habang tinitingnan ko yung response ng mga tao. Ang wish ko lang marinig din ng ibang kardinal. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Cardinal David kaugnay ng conclave dahil sa oath of secrecy. Pero may panawagan siya sa mga Katoliko. Sa amin pong mga Katoliko, sa mga kababayan nating Katoliko, Cardinal David, ano po ang hiling nyo para yung maging role namin or hiling nyo sa amin habang nasa conclave po, hindi lamang po kayong tatlong kababayan natin na cardinals, pero para po sa lahat ng cardinals? Actually, lahat ng kardinal sa buong mundo ay nananawagan sa kanilang mga local churches na sabayan kami sa kanila. Lahat ng bishops' conferences sa buong mundo, they have made it a point to call our communities to prayer during the whole duration hanggat hindi lumalabas ang puting usok. Inalala rin ni Cardinal David ang naituro sa kanila ng yumaong si Pope Francis. Maraming binago sa kultura ng simbahan ang yumaong Santo Papa. Parang mas nilapit kami sa mga tao. At hindi na yun mabubura, hindi yun mawawala. Permanente na yun. Sa aming pagbisita ang idinaos na Collegio Day o paggunita sa pagkakatatag ng koledyo at Feast of Our Lady of Peace and Good Voyage. Dinaluhan ito ng marami nating kababayan na naninirahan dito sa Roma. Nagdaos ng misa na dinaluhan mismo ni na Cardinal David, Cardinal Tagle at Cardinal Advincula. Matapos ang misa, nagkaroon ng prosesyon, salo-salong kainan at masayang programa. Bagamat isa sa mga papabili o matutunog na maging susunod na Santo Papa si Cardinal Tagle, nilinaw ng rector ng Pontificio Collegio Filipino na si Father Greg Gaston na walang tunay na makapagsasabi kung ano ang kalalabasan ng botohan. Ito kasing conclave, sabi din nila, no? Pinapaulit sa amin, ito yung halalan na walang kandidato. In fact, pag nagpresenta kang kandidato, required lahat ng cardinal, isumbong ka. Dumalo naman sa final morning mass sa St. Peter's Basilica ang College of Cardinals para sa yumaong si Pope Francis. Ito ang huling araw ng Novendiali o 9 na araw ng pagluluksa. 133 kardinal ang sasali sa conclave na gagawin sa Sistine Chapel. Hindi na sila lalabas doon hanggat walang napipiling bagong Santo Papa. Isang araw bago ang conclave, dagsana ang mga tao sa Vatican. Sa Rome, Italy naman, nagmisa ang tatlong Pinoy na kardinal na kabilang sa mga maghahalal ng bagong Santo Papa. Mula sa Vatican, narito ang report ni Mon Gualvez. Ilang araw bago magsimula ang conclave o paghalal ng susunod na Santo Papa, magkakasama munang dumalo sa isang misa sa Pontificio Collegio Filipino sa Rome, Italy ang tatlong Pilipinong kardinal, sina Luis Antonio Cardinal Tagle, Jose Cardinal Advincula at Pablo Virgilio Cardinal David. Mula sa kwarto kung saan naghahanda ang mga pari bago magsimula ang misa hanggang sa prosesyon, naging mailap ang tatlo. Pagkatapos ng misa, agad-agad umalis ang mga Pilipinong kardinal. Hindi na rin sila dumalo sa salo-salo. Paliwanag ng simbahan,
taimtim na nagdarasal ang mga kardinal para sa nalalapit na conclave. Kasi nga medyo sila no, parang silent mode, kumbaga nag-iisip sila, nagdadasal, nagkukwentuhan, tinitignan yung sitwasyon sa buong mundo, tinitignan yung sitwasyon ng simbahan at ano kaya magiging magandang karakteristik ng bagong Santo Papa. Idinaos ang misa kasabay ng ika-64 na founding anniversary ng Pontificio Collegio Filipino. Dito nananatili ang mga kardinal bago sila lumipat sa Sistine Chapel para sa conclave. Sa tapat naman ng St. Peter's Basilica sa Vatican, unti-unti na ring dumarami ang mga deboto. Pati ang media mula sa iba't ibang panig ng mundo, kanya-kanya na ring pwesto para sa conclave. Limitado lamang yung mga media na maaaring makapwesto dito sa may tirayong scaffolding. Kaya naman yung iba, pinapayagan na mag-set up sa ibang bahagi nitong St. Peter's Square. Sa katunayan, naglagay naman sila ng mga harang dito na pwedeng pwestuhan ng media. Nakasamang hahalo na rin sa mga Katolikong pupuno dito sa lugar. Kabilang si Cardinal Tagle sa mga marutunog na susunod na Santo Papa. Kasunod niyan, lumabas ang alegasyong wala siyang ginagawa kaugnay ng sexual abuse sa simbahan. Sa pahayag ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, nalulungkot sila at nakikiisa para sa mga biktima ng sexual abuse lalo mula sa mga miyembro ng clergy. Ayon pa sa CBCP, may na-draft na silang pastoral guidelines kaugnay nito noong taong 2000. Kasama raw si Tagle sa nagpatupad ng guidelines na ito nung siya'y Imus Bishop hanggang maging Arsobispo ng Maynila. Mula nang ma-appoint daw si Tagle sa Roman Curia, hindi niya nasakop ang alinmang diocese sa bansa. Nakaatang na raw ang responsibilidad ng pagtugon sa mga alegasyon ng pang-aabuso ng mga clergy sa diocesan bishops o religious superiors.